Tisoy nagbigay at nagregalo pala ng 50,000 mga kasembreros, no? Tapos, Kath then panatag pa rin. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito mga kasembreros, yung iba pang gaganapan ni Alden doon sa kanyang pagpapablock screening ng Home Alone The Release sa The Reunion mga kasembreros. So, meron ditong isa, parang kakarating lang yata ni Alden dito. Tapos, yun, parang kamustahan and all mga kasembreros. So, dito ay of course, naka-white si Soiti. Grabe, no? Hindi pa ako makapaniwala na nagpa-block screening si Alden sa isang, parang, ang ano pa dito, which is magiging party ng item natin. Sabi dito ni Maybelline ay, sabi niya kay Alden, pwede naman sanang pumili ng ibang movie, no, si Alden mga kasembreros na ipapa-block screen niya. Pero yun, pinili ni Alden yung Home Alone The Release mga kasembreros. So which is kung paano nakaka-overwhelm at nakaka-touch talaga mga kasembreros. So mamaya ipi-play ko ito mga videos para mapakinggan nyo rin po mga kasembreros, no? Parang out of nowhere, parang sasabihin mo na, paano pa-block screening isang Alden Richards sa isang ABS-CBN original na gawa na kagaya ng Home Alone The Release mga kasembreros. So talaga nakaka-amaze, no? Ang puso talaga niya Alden Richards. Tapos yung View Philippines nag-post ulit sila ng teaser dito sa mga teaser photos, and at the same time yung episode 2 nga mga kasembreros ng Love Siargao kagabi, na kung saan ay dito yung parang mga kuhang parang pictures mga kasembreros, no, ni Kara, ni Jao at saka ni Kim Jisoo mga kasembreros. So meron din dito yung parang ale, no, na napagtanungan ni Alden. So, ganoon po siya. Random photos ito, no? Kuha ng View mga kasembreros or post ng View Philippines sa kanilang Facebook page mga kasembreros. So, yun. Random photos mga kasembreros, no? Ng View Philippines ni Kara, Jao, and Kim Jisoo. So, ako po ay nag-voice over ng alas 3 ng hapon. So, hindi ko na mahabol, no, yung kay Kath mga kasembreros. So alam natin si Kath ay magkakaroon ng event sa San Fernando, Pampanga mamayang alas 5 yata yun, no, or alas 4 ng hapon mga kasembreros. So sa next vlog na natin siya may isasama, no, sorry po, pero yun, talagang aabangan din natin yan. Tapos yung isang scenario dito or eksena mga kasembreros ni Jao at ng isang bata mga kasembreros sa episode 2 kagabi sa Love Siargao ay itong sabi dito ni Jao ay ang galing mo naman, parati mo tinutulungan si mama mo, sabi niya grade 2, no, yung baby or yung kid mga kasembreros. So sabi niya dito ay si Abong dapat ang pangalan dito ay ang Captain Abong mga kasembreros. So pilot, so parang parang encounter na dito na kung saan ay encourage ni Jao si Abong mga kasembreros na si Captain Abong na mangarap, no, at saka magpursige sa kanyang pag-aaral, maging piloto. So alam ko naman na related ito, no, sa pangarap din ni Alden na maging pilot mga kasembreros. So yun, mamaya i-play ko ito, no, kung hindi tayo makapiright mga kasembreros. So isa ito sa mga eksena sa second episode ng Love Siargao, no, exclusive sa View Philippines mga kasembreros. Tapos may pinost dito si si Tara Julia Roberts. Sabi niya, "Dan, first ganap and I thank you." Tapos, picture dito ni Alden at saka nung mga team or kagrupo niya mga kasembreros dun sa ginanap na nila kahapon, no? Parang part yata ito ng extended community ng A-Team.
Tapos, parang pumunta sila sa isang cafe para mag-meeting eh. Wala naman dito si Sir RV Matibag. So, parang grupo ito ng A-team ni Alden. Tapos, may picture si Alden dito na naka-white, no? Na kanilang, dito, na parang sinama doon sa picture, mga kasambreros, or sa angle. So, yun po. Parang part yata ng A-team yata ito na extended. Tapos, ang kakulitan ni Alden, of course, sabi dito ni Alden, bakit naman gusto makita sa 24 oras, gusto pa niya lahat. So parang si yata ito eh, si Mercy. Andito si Mercy. Parang dito, parang si Capricorn yata ito, mga kasembreros, no? Na nag-post rito, sabi niya, parang nagbabala si Alden dito na nag-warning siya na pag yan nakita naman sa 24 oras. Si Capricorn nga, no, your body Capricorn, mga kasembreros. So yun, tapos ito yung ganap nila after ng A-team community fan meet, or parang kahapon, catch up, mga kasembreros, no. Watch party ng first and second episode ng Love Siargao. So mamaya piplay ko nito. Sobrang kulit nila, para magtutropa-tropa lang sila, mga kasembreros, no? Ni Alden. Parang sasabi niya, gusto mo na makita yun sa 24 oras. Parang ganoon, mga kasembreros, no? Sobrang cute lang. Tapos, ito naman si Mads, mga kasembreros. Ito yung isa sa mga solid fans din po ni Alden at saka ng A-team community, o part ng A-team community, mga kasembreros. So, na-recognize ni Alden agad si Mads, mga kasembreros, at nagpa-picture video sila ng Mads latest. So, yun po yung kanyang pangalan, mga kasembreros. So, isa ito sa masugid na Alden fan, mga kasembreros. And then, si Pani Bonita Koska, no, ito po ay nagpa-picture din po, no, isang solid admin din po, or parang part ng A-team kagabi, after ng pag-speak, mga kasembreros, ni Alden sa A-team community, no, mga kasembreros. So na-miss kita sobra, Alden Richards. 11 hours ago, mga kasembreros, no, na pinost ito ni Pani Bonita Koska. Ang cute ng kanyang pangalan, no, si Pani Bonita Koska, mga kasembreros. So dito ay naka-red, no, si ate, mga kasembreros. So fan na fan siya ni Alden Richards. Tapos Kath din, no, panatag pa rin. May pinost dito kahapon si Rosemary Reunion. Hindi ko, parang bago siya na admin, no. 42 comments. Sabi niya, Kath din forever, 8 hours ago. Sobrang makayakap si Kath kay Alden. Akala parang ayaw niya napakawalan si Alden, ay yakap niya, mahal talaga. So panatag pa rin, Love Team of the Year ang kanyang hashtag pa dito. So kahit hindi sila love team sa totoong buhay or sa screen, sa isang pelikula lang, mga kasembreros, no, Hello Love Again at saka Hello Love Goodbye, ay talagang hatak talaga ang Kath din na tandem, mga kasembreros. So panatag pa rin, no, sa mga hindi ayaw, kung sa gusto lang, no, kung sa ayaw ay okay lang po, no, wala po tayong pilitan, mga kasembreros and mga Kathinatics. So kami ay panatag pa rin. Tapos ito, ang cute ng pinost dito ni ate. Sabi niya, ang pogi nung Jow. Tapos may video doon sa after party, no, ng pag-speak ni Alden nga sa A-team community, mga kasembreros. So talaga good vibes, mga kasembreros. Tapos ito, ang kulit ito, mga kasembreros, pinost ito kagabi. Sabi niya si Aldrin Patrimonio. Si Alden Patrimonio. Sabi niya dito, mga kasembreros. So ang cute nito, ang cute niya. Tapos parang kinat-cut nila, tapos may sinisingit-singit silang picture at saka video ni Alden dito sa Hello Love Goodbye, mga kasembreros, no. So Omego TV yata ito, mga kasembreros, na parang prank sila, pero si Alden pala yung, mga kasembreros, no.
Hindi ko na alam kung throwback ito, pero ang cute mga kasembreros, no? At ang kulit lang na dito ay ano, dito, parang naisama si Alden mga kasembreros. Tapos, major item natin, nagulat ako dito mga kasembreros, part ito ng parang kwento ni Sir Philip Ababon, mga kasembreros, na Bisaya rin po siya, ikagaya ko. Ito ang kwento dito mga kasusno, binigyan pala ni Alden dati itong si Sir Philip noong 50,000 na cheque. Ang nangyari dito, so gumawa pala ng serie ng kwento itong si Sir Philip ng Hello Love Goodbye, na kung saan ito nga yung final, no, or parang last part. So ito po ay dating handler ni Sir Wilbert Tolentino or Wilbert Ross, something like that, ng mga kasembreros. So yung kwento pala dito ay parang ano siya dati, nagtatrabaho ito kay Sir Boy Abunda. Tapos nung time na parang talent scout si Carla mga kasembreros. Tapos syempre kinuwento niya dito yung about sa Hello Love Goodbye, no, na binigyan pala ng bonus, no, sila Alden dati ng 1 million dahil sa blockbuster movie na ito ng Hello Love Goodbye. Grabe, no, bonus nila 1 million mga kasembreros. So sa atin 1 million, ako po, parang lifetime natin lifetime natin na may income yun mga kasembreros. Pero sa kanila, binigyan pala sila dati ng bonus, no, after ng success ng Hello Love Goodbye mga kasembreros. So yun, tapos si Alden naman ay never humingi daw si hindi daw humingi si Sir Philip ng kahit ano, no, never siya nag-joke na pabigyan naman ng ganito ganyan. So dati close daw sila ni Alden ito, no, kasi pinatour pa si Sir Philip dun sa bahay mismo, at saka kwarto ni Sir Alden sa bahay niya sa Laguna. So close sila dati mga kasembreros, no. So ngayon na talaga busy sila mga kasembreros. So ang tato nung pumunta dito nung time daw na bibigay na hindi niya alam na bibigyan pa siya ng cheque, ay pinapunta siya ni Alden sa Cavite, no. So from Quezon daw bumiyahe siya mga kasembreros. Tapos sabi ni Alden gusto din niya makipagkita, nag-dinner sila, tapos punta sila sa Conchas, sa restaurant ni Alden sa Tagaytay mga kasembreros. Tapos hindi niya never talaga na may so kasi ni Alden na daw siya binigyan, no. Sabi niya parang okay lang naman kasi parang sama ng loob ito Sir Philip mga kasembreros, no, sa management ng Hello Love Goodbye. So ang dito ay may sama lang daw si Wilbert, no, na kanyang talent nga sa Hello Love Goodbye, ay okay na siya doon mga kasembreros. So dahil nga daw binigyan sila ng bonus mga kasembreros, grabe, no, very open si Alden, binigyan siya ng 1 million ng 1 million yung tinanggap niya mga binigay ng management mga kasembreros. So 50,000 yung binigay sa kanya mga kasembreros. So na-shock talaga siya, of course, na never in-expect, no. He was really shocked mga kasembreros. Tapos ang ano pa dito, sabi ni Alden, sabi, pasensya ko na kuya Phil kasi 1 million lang yung binigay sa amin na bonus. O 1 million? Tapos pasensya pa talaga, sabi ni Alden. So kasi binigyan si Alden, no, yung mga dati na mga kasamahan niya, mga kaibigan niya, for example, siguro. So hinati-hati niya mga kasembreros. So grabe, no, si Alden, hinati-hati niya mga kaibigan niya sa yung perang. So talagang sabi niya dito makita talaga na sobrang bait talaga ni Alden, no. Tsaka sabi niya dito ay never daw siyang humingi, never daw siyang wala siyang insinuation or parang inabot lang talaga diretso ni Alden mga kasembreros. So sobrang nagpapasalamat. Yun, tapos si Sir Philip din po ay parang part din pala ng PBB na dati, parang sila yung nasa management mga kasembreros, kasi nga parang one time pinag-usapan daw siya nung talent scout ni Alden na na ipasok or pa-interviewin si Kuya Boy Abunda, si Tito Boy Abunda, na kung saan siya nagtatrabaho, itong si Sir Philip. Tapos sobrang busy and all mga kasembreros ay parang late na napagbigyan, pero napagbigyan mga kasembreros na
magkaroon ng interview si Alden with Tito Boy Abunda. So yun, no, to cut a long story short ay napagbigyan, tapos parang yung batch pala nila James Reid o ni Ryan Bang, mga kasembreros, doon pala dapat ipapasok si Alden, as in nasa hotel na sila that time, tapos pasok sana si Alden, no, sa PBB, mga kasi nakita niya nung una niya makita si Alden parang John Lloyd, no, pero medyo hindi pa gaanong pulido of course ang itsura ni Alden, tapos may mga chabi-chabi pa or para may mataba-taba and so on, or baby fats, mga kasembreros. So, yun. Pero, to cut a long story short, hindi na pala natuloy yung kasi nasa hotel na daw no, sina Alden dati para pumasok sa bahay ni Kuya. Pero, nung time na yun, hindi natuloy, kung kaya yung sa time ni na James Reid, so sila yung napasok, mga kasembreros. So, ganun pala yung storya, no, mga kasembreros, kasi yung alam natin ay hindi lang siya napasok sa PBB. So yun lang, pero yung storya pala ay papasok na pala sana sila, nasa hotel na sila no, pero hindi lang natuloy, mga kasembreros, due to siguro management's issue or reason, mga kasembreros. So yun, papakinggan natin ito mamaya, mga kasembreros, para mapakinggan nyo rin po yung information na mismo galing kay Sir Philip Ababon, no, dating handler ito ni Sir Wilbert, mga kasembreros. So tapos, actually that ends our Kathleen items. Pakinggan natin ito, yung mga videos na nakakatuwa itong kay Alden, mga kasembreros, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Isang picture sa 24 oras. Hindi ako nagpaalam sa nanay ko. Buong 24. Pero bakit natakpan niya ka na? Kuya, dapat natakpan niya. Ano po yun? Kasi hindi dito. Galing mo naman, tinutulungan mo palagi si nanay mo. Ang grade ka na? Grade 2 po. Ano bang gusto mo maging paglaki mo? Piloto. Gusto ko po kasi makasakay ng aeroplano. Kaya mo yan, basta mag-aaral ka lang na mabuti, ha? Anong pangalan mo? Abong po. Hindi na abong ngayon. Dapat, Captain Abong na. Pilot. Pilot. Oh, very good, nice. Daw niya kasama ka? Oo. Ano pa tayo? Lecture daw. You could have chosen any other movie. Sana pang ibang malalaking pelikula na kasabay namin ngayon. Yet you chose Home Alone the Day. So, thank you from our bottom of our hearts. Thank It's an honor. It's an honor. Thank you, thank you, thank you. This is the Ang pogi nung dyan. Ya, ilan pa sa kanaya? Ya? Ilan pa sa kanaya? Aldrin. Aldrin Patrimonio? Aldrin Patrimonio? Oh, Aldrin Patrimonio? Ano ba kailangan mo? Aldrin nilagpat. Aldrin nilagpat. Hi guys, so this will be the finale guys doon sa aking Hello Love Goodbye serye. Ang actually originally Wilbert Ross serye, tapos naging Hello Love Goodbye serye ang kwento. But anyways, connected pa rin naman kay Wilbert kasi naging part siya doon sa movie. So ikwento ko lang guys na naging blockbuster yung movie, as in I think umabot ng 1 billion ba guys, I'm not sure, pero sobrang lakas ng movie talaga. So binigyan sila ng bonus, yung lahat ng mga cast binigyan ng bonus. Si Alden nakatanggap ng 1 million peso, yun ang sabi niya sa akin. Pinapunta niya ako sa Cavite. Nag-travel ako from Quezon City to Cavite. Tapos sabi niya sa akin, gusto niya makipagkita sa akin. So nag-dinner kami. So pagpunta ko doon sa dinner, kumain kami sa Conchas, ganyan, sa restaurant niya sa Tagaytay. Tapos hindi ko alam na aabutan pala niya ako ng cheque. Kasi sabi niya, wala talagang binigay sa'yo Kuya Phil. Sabi ko, wala, hindi ako nabigyan at all. Pero okay lang kasi yun naman ang ano ko sa kanila, press release ko sa kanila yun na parang isama lang si Wilbert sa pelikula, okay na ako. So ayun, okay na. Pero yun nga, dahil binigyan sila ng bonus, nagtitig 1 million ata sila. Ang sabi ni Alden sa akin, nung kumita ang pelikula, binigyan sila ng bonus, 1 million yung natanggap niya. So binigyan niya ako ng cheque.
ang cheque is 50,000. So I was really shocked kasi hindi ko ina-expect. Sabi ko, oh my God, binigyan niya ako ng 50,000. Sabi niya, pasensya ka na Kuya Phil kasi 1 million lang yung inabot sa amin na bonus. So ayun, hinati-hati daw niya sa mga kaibigan and everything. So binigyan ko ng 50 mil. Masaya ako sobra kasi hindi ko in-expect. Alam mo yun, so dyan mo makikita ang sobrang bait niya. At hindi ako humingi at all, not even as a joke. Hindi ko talaga, wala akong hiningi sa kanya. Inabot na lang ng kusa yung 50,000 na cheque. So I'm grateful. So yun. So sa inyo guys, magtatanong kayo kung bakit ko naging kaibigan si Alden at bakit kami close. Sabi kong close kami ni Alden guys, kaya dahil tinuor niya ako sa bahay niya, pinapunta niya ako doon mag-isa sa bahay niya, pinapasok niya ako sa kwarto niya, sa closet niya, sa lahat ng sulok ng kanyang kwarto, talagang pinapasok niya ako doon. So, masasabi kong close kami at one point. Paano kami naging close ni Alden? It's because nung hindi pa siya Alden Richards, nung nag-uumpisa pa lang si Alden, yung kanyang discoverer, si Carlites, okay, nag-chat ng chat sa akin yan, siguro sa Facebook, siguro during that time, na gusto niya talagang ipamit ko si Alden kay Boy Abunda. So since ako naman ang kanang kamay ni Boy Abunda during that time, so ako nakakatanggap sa mga messages sa akin sa nagme-message. Tapos sa sobrang kakulitan nila Carlisle, alam mo yun, it's a matter of pangungulit lang talaga kasi sobrang busy ni Sir Boy. So hindi ko talaga sila mabibigyan ng slot para for meeting. So sa sobrang kapangungulit nila, naging successful, talagang kinita ko sila. Ako ang nakipagkita sa kanila. Maalala ko during that time, guys, marumi pa yung mukha ni Alden. Marami siyang pimples. The first time I met him, pero nung nakita ko siya, nagwagwapuhan talaga ako sa kanya. Nung nakita ko siya, John Lloyd kaagad ang pumasok sa utak ko, sa ulo ko, na parang, oh my God, kamukha to ni John Lloyd. Pero yun nga, parang may mga chubby cheeks pa siya, medyo may mga baby pats pa siya during that time. So talagang inano ko siya guys, talagang pinagbigyan ko siya, sinakay ko siya sa kotse ko, secondhand pa yung kotse ko during that time sa Manila eh. So front seat siya, magkatabi kami, ako nagdadrive, dinala ko siya sa opisina namin at pinakilala ko siya doon sa backroom office. At ayun, minanage namin siya for a while, pero hindi siya napasikat namin. So nagpaalam siya sa akin after like, I don't know, umabot pa siya ng 1 year sa amin. Pero dinala ko siya sa PBB. Okay, pina-audition ko siya. Ako mismo ang nagbitbit sa kanya sa PBB. Ako naghila-hila sa kanya at nakapasok siya. Kinulong na siya sa hotel. Oo, kasi dapat talaga isa na siyang housemate. Kinulong siya. Ako lang ang nakakapunta doon sa hotel. Pinupuntahan ko siya doon sa hotel sa Ortigas. Kasi ka-official housemate na talaga si Alden. Kaso hindi natuloy yung episode na yun or yung season na yun. I don't know what happened. Pero ito yung season nila James Reid, nila Ryan Bang. Dapat sila Alden yan. At isa si Alden sa mga housemate dapat, pero hindi siya natuloy. So yun guys. So doon kami naging close ni Alden dahil nagpatulong siya sa akin na mapakilala ko siya kay Boy Abunda during that time. So parang similar lang din kay Wilbert to, na parang nakiusap sila sa akin na maipakilala ko sila at napagbigyan ko naman sila doon sa hiling nila. And the rest is history. Napakalalim po ng ating Word of God mga kasembreros ha. Nung sa isang verse natin or sa isang topic ay ang buhay natin ay isang usok o isang smoke mga kasembreros. Dito naman ay gaya ng tuyong damo. Sabi dito sa Psalms 102 verses 4 hanggang 5, my heart is crushed and dried like grass. O ito na siya, no? Dried like grass mga kasembreros. And I forget to eat my food. I am nothing but skin and bones because of my loud cries. So napakaganda ito mga kasembreros. Although ang samista or ang nagsulat nito ay nakaka-experience siya ng matinding problema, matinding trial, matinding pagkauhaw, matinding heartache mga kasembreros or pain sa kanyang buhay or personal life mga kasembreros. So hindi lamang to yung damo no, yung parang ginawang metaphorical example dito mga kasembreros or comparison ni Haring David, no? Sabi niya dito, my heart is crushed and dried like grass mga kasembreros. Natuyo na parang damo mga kasembreros, no? So sabi niya, nakalimutan ko ng kainin ng aking pagkain, no? Kung ating itatranslate mga kasembreros. So, kasi di ba kapag ang tao, may mga tao naman na sinasabing stress eating, na kapag sila po ay nasi-stress, kapag sila po ay may problema, ang ginagawa nila ay, sige, kain lang, no? Kain para maka-move on na sa problema nila mga kasembreros. May mga tao naman na ayaw kumain,
kasi nga may problema. Let's say, iniwan ng boyfriend, hindi nagkaunawaan sa magkapatid, away sa pamilya, no, away sa asawa, and so on, mga kasembreros. Na-scam yung pera, no? So, maraming reasons kung bakit tayo ay nagkakaroon po ng heartaches or ng pain sa ating puso, mga kasembreros. So, may it be sa financial struggles, may it be bangayan sa pamilya, mga kasembreros, na very, kumbaga pa, very relevant, no, sa ating mundo ngayon. So, kahit magpamilya, nag-aaway, no, mahirap yun, mga kasembreros, no, na kayo ng alam mong pamilya, ay nag-aaway-away pa kayo, mga kasembreros. So, sabi nito, parang namamayat na siya, no, sabi niya, I am nothing but skin and bones because of my loud cries, no, namayat daw siya dahil nga sa hindi kumakain, and of course, no, dahil sa kanyang pighati na nararamdaman na wala na siyang ganang kumain, mga kasembreros. So kayo ba, ano ba yung trip nyo kapag kayo po ba ay may problema, ay kumakain ba kayo ng marami, stress eating, or kayo ba ay wala nang ganang kumain kapag kayo po ay may problema, mga kasembreros? So depende kasi, no, sa mood ng tao. Iba-iba kasi talaga yung ating coping mechanism, mga kasembreros, sa problema. So, ang iba naman, pag may problema, pag broken-hearted, bahala kayo dyan, kakain ako ng kakain. Tapos yung iba naman ay, parang wala akong ganang kumain. No? So, ganun siya, mga kasembreros. So, iba-iba talaga yung ating, yung ating way of pagiging resilient, no? Or pag-move on, mga kasembreros, sa buhay. So, kunwari, natalo ka tapos hindi ka nakagraduate, for example, no, gano'n. So, maraming uri ng heartaches, na late ka na sa trabaho, or hindi ka pinapasok, or walang sweldo, tapos kulang yung sweldo, for example, na yung overtime mo hindi na isama. So, maraming ways, mga kasembreros, ang ating pong yung ating pamamaraan kung paano tayo bad trip na. Minsan bad trip, no? Ito parang gano'n yung term ng mga tao, mga kasembreros, kasi nga may problema silang naka-encounter, mga kasembreros. So specifically dito yung ating tackle ay yung verse 4, mga kasembreros. Psalms 102 verse 4 ay napaka-strong expression ng deep emotional pain and distress. Okay, kung kayo po ay may problema ngayon, stress kayo, so ang word na ito ay para sa atin, mga kasembreros. The psalmist uses the imagery of his heart being smitten and withered like grass to convey a sense of hopelessness and despair. So, huwag nating walain yung pag-asa, okay? Yung ating pag-asa po ay buhay. Si Lord Jesus Christ po ay living hope, mga kasembreros. So, mawala na ang lahat sa atin, wag lang ang Lord, no? Wag lang si Lord, wag lang ang Diyos, mga kasembreros, sa ating buhay. Wag lang ating pananampalataya sa Diyos, because everything is possible sa Kanya, mga kasembreros. This imagery portrays the fragility of life and the intense emotional struggles that can arise in moments of suffering or grief. So, lahat tayo, normal na actually sa atin, mga kasembreros, na mga tao na nakaka-experience tayo ng problema, ng pagiging anxious, na pagiging stressful, mga kasembreros. Kung hindi tayo nakakaranas ng stress, kung hindi tayo nakakaranas ng problema, ng trial sa buhay, ay hindi po tayo tao. Kasi only God, mga kasembreros, is perfect. So, He alone is our panacea. Kung ibig sabihin po ng panacea, ay siya po ang ating all-time solution, mga kasembreros. So kung tayo po ay nakakaranas ng matinding problema, tapos hindi tayo dumudulog sa Panginoon, hindi tayo nananalangin, hindi tayo nag-aaral ng Kanyang salita sa Biblia, so mali yung ating action. Mali yung ating, yung ating pagsosolve ng problema kung tayo po ay hindi lumalapit sa Kanya. Na because He's just waiting, mga kasembreros. Tayo lamang po ang inaantay ng Diyos, no, na lumapit sa Kanya, na manalangin sa Kanya, and so on, mga kasembreros. So, it speaks to the human experience of feeling overwhelmed by life's challenges and how those challenges can affect not only our emotional state but also our physical well-being. So, grabe, no? Hindi lang emotional being or yung ating emotional aspect, mga kasembreros, yung naapektuhan nito ng ating problema. It can also affect our physical aspect, no? Kasi nga hindi na siya kumakain, no? Sabi dito, mga kasos, dahil sa problema or sa sorrow or sa pain or sa sakit na kanya pong nararanasan sa buhay. So maapektuhan, no? Kung kaya mga taong sobrang payat kagaya ko ay wala na akong mental na issues, mga kasembreros, or social issues or something, no? Sadyang payat lang po talaga kami. Nagmana ako sa aking nanay, mga kasembreros.
So, ganun po siya, no? Talagang nakakalimutan mo na yung pagkain, mga kasembreros, no? Physical, sometimes relational aspect natin na or sa relational or social aspect natin ay naapektuhan kapag tayo po ay stress, no? Hindi mo kinakausap ang asawa mo, kapatid mo, or kung sino man dyan sa tao sa paligid mo kasi nga stress ka, no? Galit ka, for example, nagsasuffer ka, for example, may struggle ka, for example. So nandun talaga yung yung parang ayoko mo nang kumusap ng tao, ayoko mo nang kausap. So parang ganun ba, so naapektuhan din po ang social aspect o relational aspect, mga kasembreros, na isang tao kapag siya po ay struggle. In this verse, the psalmist reveals that his suffering is so severe that he has forgotten to eat. This is a poignant reminder that emotional pain can lead to neglecting our basic needs. When we are in the midst of hardship, sometimes simple tasks like eating or sleeping can feel insurmountable. So grabe, no? Yung mga simpleng bagay daw, kapag tayo ay may problema, parang naging mahirap gawin, mga kasembreros. Kunwari stress ako ngayon, ayoko mo na maligo, parang mga basic needs natin, ayoko mo na kumain, ayoko mo na matulog, syempre hindi ka makatulog, no? Kasi nga kapag ikaw ay problemado, kapag ikaw ay may kinakaharap na trial, mga kasembreros, parang hindi ka makatulog, no? You always think and think and think, no? Sobrang kakaisip mo, naging anxious ka na, mga kasembreros. So which is very dangerous, no? Kasi yung iba dyan ay nauuwi talaga sa depression, no? Ayaw natin mangyari yung sa depression, mga kasembreros. So we all encounter times when we feel as if we are lost or out of place. Many can relate to the immensity of heartbreak or trials that make ordinary living feel impossible. The psalmist is trying to articulate these feelings, serving as a reminder that we are not alone in our struggles. We may look around us and see others who seem to be flourishing while we feel like we are literally withering away. So there is power in collective suffering. We often find comfort knowing that others have walked similar paths. So maganda ito, mga kasembreros, kasi ang tao, kunwari malaman mo na, ay, ikaw rin pala ganito, ay, ikaw rin pala ganyan. So kunwari sa akin sa acid reflux, kapag ako po ay nakikita ng mga TikTok videos na matao na nag-share din sila na sila rin po ay may acid reflux, hirap makatulog, masakit yung dibdib, masakit yung tiyan, masakit yung likod, no? Ganon siya, mga kasembreros. So ako rin po ay nakaka-relief siya, mga kasembreros. Hindi lang pala ako ang may ganito. Marami, no? Young generations or yung mga bata nga, mga kasembreros, may acid reflux. So parang nakakaano ka na, sila din pala, akala ko ako lang. So ganon siya, mga kasembreros. So sabi dito, there is power in collective suffering. So kasi alam mong marami pala kayong nakakaranas ng ganyan. So parang ikaw may ease ka na, sila rin pala. No, akala ko ako lang, no? So ganun siya, mga kasembreros. So additionally, the psalmist's cry is also an invitation to God, a plea for redemption and restoration. Even in the depths of despair, this psalm encourages us to reach out for help and express our feelings to God. By doing so, we open up the possibility for healing and support, however that may come. So ganun siya, mga kasembreros, no? Nagkakaroon tayo ng relief, no? Nagkakaroon tayo ng comfort, mga kasembreros, na malaman mo na sila din pala, no? Akala ko you share the same experience, you share the same struggles, you share the same experiences, mga kasembreros. The acknowledgement of our pain is often the first step towards the comfort and relief that God offers. So pinakauna talaga dito ang acknowledgement. We have to acknowledge that we are not okay, no? Kasi kapag hindi natin tanggap na hindi tayo okay, so walang relief, no? Walang solusyon na pwedeng ma-offer sa iyo at ma-experience mo, mga kasembreros, because you're not acknowledging your pain, no? Or your vulnerability, mga kasembreros. So huwag kang in denial, no? Ganun siya, mga kasembreros. So sa final thought natin, Psalms 102 verses 4 hanggang 5, mga kasembreros, serves as a beautiful reminder that it is okay to feel pain and express our struggles. We can use this verse as a daily encouragement to be real with ourselves and others about our feelings. It is essential to prioritize our emotional and physical well-being. So let us be gentle with ourselves during difficult times and be open to seeking help. So talaga tayo, no? Wag tayong mahiya, mga kasembreros, na
humingi ng tulong, especially sa ating pamilya. Kasi family is family after all, mga kasombrero. So, sila yung unang line of defense natin o line of help, mga customers, or support. Unang-una, of course, si Lord, no? Pero si Lord po ay gagamit ating pamilya to help us sa ating struggles. And of course, yung ating mga kaibigan, yung mga taong malalapit sa ating buhay, mga kasombreros. Alright, so yun lang po sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-aasa, at na-realize natin, mga kasombreros, na ang buhay natin ay kagaya lang ng isang tuyong damo, no? Na we are crushed, no? We have struggles, we have bad experiences, or struggles at challenges or trials sa mundong ito, mga kasombreros. But we have a hope, mga kasombreros, that is God. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po. I love you.